Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan. Most especially doon sa mga baguhan na nag-aaral pa lang na gustong matuto ng mga konting DIY. Pagdating sa mga e-bike, motorcycle, appliances, tsaka may konti tayong electronics dyan, okay? Ayun, wag na natin patagalin, meron ako ipiplex sa inyo about dito sa tinatawag natin mga lead acid battery ng ating mga e-bike. Ayun nga no, ito yung battery ngayon mga ka-DIY, piplex ko sa inyo. Ang battery na to ay galing sa ating customer, okay? Brand new to, nabili niya, bagong-bago, and then ang nangyari, nagamit niya to for almost 2 months. Kasi pagdating ng 2 months, ang nangyari naman doon, nasira yung kanyang pinaka-hub ng kanyang e-bike. So dahil nasira yung hub noon, wala pa siyang pampagawa, kaya itong battery na to ay na-stock for almost 6 months na nakasaksak doon sa kanyang e-bike. So, na-stuck siya. So, ang nangyari ngayon, nung maayos na naman yung e-bike niya, so napaayos niya na yung hub, nung testingin niya na, hindi niya na mapaandar kasi bagsak na nga ito mga ka-DIY. So, trinay naman tong i-charge, okay? Trinay naman tong i-charge, pero hindi na talaga siya nabubuhay. Kaya, nung dalhin nila dun sa shop, kailangan daw talaga palitan yung battery. Kasi hindi naman sila nagpapalit basta-basta. And then, yung warranty, void na rin kasi almost minsan kasi 3 months lang warranty or 6 months yung iba, pero yung iba kasi 3 months warranty. So ayun, dahil nga nung checkin natin to, lahat ng battery na to ay bumagsak sa 5 volts. Ngayon, tatry natin muna tong i-test. Actually matagal na tong nasa akin siguro, mga almost mag-iisang buwan na rin tong nasa akin nung napunta to sa akin. Pero iti-test ko para sa inyo. Dating puro 5 volts yan mga ka-DIY ha. Pero etong dalawa na to, tignan mo mabuti. 4.2. Okay, 4.2. Tapos dito ay yung isa ay may 4 volts na lang. Ayan, 4 volts. Okay. Dito sa dalawa na to mga ka-DIY, huwag kayong magtataka dahil mag-iiba ang voltage na itong dalawa na to. Ayan. Isa ay 13 at yung isa 12.9. Yun. Okay, ayun, nalagyan na natin ng marking. Alam ko magiging tanong nyo ngayon, paano nangyari yun? Kanina sabi ko, lahat yan ay puro 5 volts, yung apat na yan, puro 5 volts yan. Actually, hindi ko lang talaga na-record ng time na yun. Kasi etong dalawa na to, binuhay ko to. Trinay ko siyang i-repair. Ano yung ginamit ko dyan mga ka-DIY? Huwag na natin patagalin. So, meron ako dyan tinatawag na Foxer. So, ayan. This is not sponsored, okay? So, bumili lang talaga ako nito para sa sarili ko. Ang kagandahan lang dito sa charger na to, pwede siya pang lithium, lead acid, LiPo4. And sa dulo nito, may makikita kayo diyang repair. So, meron siyang repair. Etong dalawa na to mga ka-DIY, sige, matagal na kasi yun na hindi ko lang napakita. Ito kasi, 2 beses itong ni-repair. So, ibig sabihin, ni-repair ko to. And then, umabot ng 13. And then, nag-drop down siya ulit sa 12 volts. Tapos, ni-repair ko ulit. At dito, sa pagkakataon to, 2 days na, nag-stay na siya sa 13. Ganon din dito mga ka-DIY. So, ito naman, bumagsak na ng 12.9. From here, pwede kayong magka-idea mga ka-DIY na, pwede pa pala buhayin yung mga battery na kahit bagsak na yung kanilang voltahe, pwede pa mong buhayin. Actually, pwede mga ka-DIY. Mostly, depende na lang din yan. Siguro dito, sinuwerte lang. Kasi itong battery na to, hindi nga to gamit. Tulad ng sinabi ko doon sa una kong sa video, kung babalikan nyo, no? Hindi to gaanong gamit. Pero kasi kung sasabihin mo, kung ang battery mo ay mga 1.5 year na, o kaya 2 years na, and then bumagsak na siya ng 10 volts, medyo mahirap-hirap na siyang i-revive. And then, hindi lang yan mga ka-DIY, hindi porke mataas yung voltahe niya, masasabi mong okay na yun, no? May tinatawag kasi itong SOH, tsaka SOC. Ano nga ba yung tinatawag natin mga ka-DIY? SOH, tsaka SOC. Ayan na yung tinatawag na state of health, and then state of charge. Yun. Ibig sabihin niya mga ka-DIY, meron pang isang device tayong ginagamit dyan. Ito ay pang-battery lang to. Okay, so battery lang ginagamitan nito. Hindi ang katulad ng mga tester lang. Okay, so iba to. Ito talaga pang-battery lang. Well, try ngayon natin to. Itong 13, no? Itong 13, try natin. Ayan. Tignan natin kung ilan na magiging... Ito yung volts niya, no? SOC niya na yan, yung state of charge. So, try natin. Testing yan mga ka-DIY. So makikita natin yan dito. Testing yan. Boom, 64. So kung mapapansin mo dyan, yung kanyang state of health ay 64. Ang kanyang charge ay
98% pa. At ang sinasabi ng battery dito ay replace. Ibig sabihin, papalitan mo na yan. Well, try natin ulitin natin. Kasi pag ako nagtetest na ito mga ka-DIY, hindi lang isang beses. Kung kinakailangan mo makatatlo or makaapat, ay gagawin mo. Kasi minsan nag-iiba-iba rin ang test niyan eh. So, ulitin natin yan hanggang sa makita natin yung pare-parehas yung resulta. Yun na yun. Testing. Okay, 64. So, ibig sabihin na ang kanyang SOC ay 64% na lang. Kalahati na lang mga ka-DIY. Ito, try naman natin itong isa mga ka-DIY, no? Natin ko ilan ng SOH nito. Yan. So, testing tayo. 12.9. 12AH. Testing. Boom! Napansin nyo mga ka-DIY, ang laki ng pagkakaiba. May nakalagay na agad siya ng 100%. And then, ang SOC niya ay 98 din. Pero ang SOH niya mataas, no? Even though pareha sila ng SOC, yung charge, 98. Pero dito, makikita nyo rito, good battery yung sinasuggest ng ating device. So, ulitin natin yan, ano? Para ma-confirm lang natin. Pero ito, pagka ganitong nag-good na yan, ibig sabihin, kahit ulit-ulitin mo yan, laging good na yung magiging resulta dyan. Yan, try natin testing for final. Ayun. So, same lang din mga ka-DIY. So, 100% pa rin. Ang kanyang CCA ay 190. So, mataas pa rin. So, ibig sabihin, nabuhay pa natin to mga ka-DIY. Etong isa na to. So, ayan, nabuhay natin yan. Eto, medyo nangalahati na lang. Medyo bumagsak na rin. Pero kung iisipin mo, no, pare-parehas lang yan. Pare-parehas lang yan. Pero kung mapapasin mo, eto nakasurvive. Yung isa, hindi nakasurvive. At ito, itatry natin tong buhayin, no? Siguro sa next, ano na lang. Kasi ito, hindi na to binabasa mga ka-DIY. Ayan, no? Ayaw na siyang basahin ng ating device. Ayan, no? Pansin nyo, ayaw na siyang basahin. Kasi masyado na siyang mababa. At dito, ayaw din siyang basahin dito sa ating, ano, ewan ko lang dito kung babasahin pa to. Ayaw din basahin mga ka-DIY. So, hindi ko siya mare-repair kasi nga, hindi na siya binabasa nung tinatawag nating device. Pero may technique ako dyan mga ka-DIY kung paano niya yung babasahin. Ito, katulad nito, binasa agad. Ayun, sa ngayon, yun na lang muna yung magiging video natin kasi masyado na mahaba, no? Gusto ko lang ipakita sa inyo na kahit sobrang dead na yung battery, yan, nag 5 volts na nga yan, kaya pa siyang i-revive. O kaya pa siyang buhayin. Depende na lang yan sa battery mga ka-DIY. So, ito yung patunay doon. At yan, ilan mo na mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood. Thank you, mahaba na.